Wika. Ang wika ay isang masisimang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at sinasaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit sa komunikasyon ng tao na kabilang sa isang kultura. Kalikasan ng wika. Pinagsama-samang tunog. Ang wika ay pagsama-sama ng mga tunog na nauunawaan ng mga tagagamit nito na kapag tinuhog ay nakabubuo ng salita. Ang nabubuong salita mula sa mga tunog na ito ay may kahulugan. May dalang kahulugan. Bawat salita ay may taglay na kahulugan sa kanyang sarili, lalo't higit kung ginagamit na sa pangungusap. May spelling. Bawat salita sa iba't ibang wika ay may sariling spelling o baybay. Sa wikang Filipino, masasabing madali lamang ang spelling ng mga salita dahil sa katangian ng wikang ito na kung ano ang bigkas ay siya ring baybay. May grammatical structure. Binubuo ang wika ng ponolohiya at morpolohiya, syntax, semantics at pragmatics. Ponolohiya at morpolohiya, pagsasama ng mga tunog upang bumuo ng salita. Syntax, pagsasama-sama ng mga salita upang bumuo ng pangungusap. Semantics, ang kahulugan ng mga salita at pangungusap. Pragmatics, nagpapaliwanag sa pagkakasunod-sunod o pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap. Sistemang oral-aural. Ang dalawang mahalagang organo na binubuo ng bibig at tainga ang nagbibigay hugis sa mga tunog na napapakinggan. Ang lumalabas sa tunog mula sa bibig ay naririnig ng tainga na binibigyang kahulugan ng nakikinig. Pagkawala o extinction ng wika. Maaring nawala ang wika kapag di na nagagamit o wala nang gumagamit. Hindi lamang salita o bahagi ng bokabularyo ng isang wika ang maaring mawala. Ang buong wika ay maaring mawala kung wala ng tagapagsalita ng wikang ito o kung hindi na ginagamit ang isang particular na wika ng tagapagsalita nito. Iba-iba, diversified at pangkatutubo o indigenous. Dahil sa iba't ibang kulturang pinagmula ng lahi ng tao. Ang wika ay iba-iba sa lahat ng panig ng mundo. May etnograpikong pagkakaiba sapagkat napakaraming grupo o etniko grupo ang mga lahi o lipi. Katangian ng wika. Dinamiko o buhay. Dahil dinamiko ang wika, ang bokabularyo nito ay patuloy na dumarami, nadaragdagan at umuunlad. Aktibo itong ginagamit sa iba't ibang larangan. Hindi lamang ito pang akademya, kundi pang masa rin. May level o antas. May wikang formal at di formal, pang edukado, balbal, kolokyal, lalawiganin, pansensya at pampanitikan. Dumidepende ang level o antas ng wika sa mga taong gumagamit ito at maging sa uri ng lugar na pinagagamitan. Gamit sa komunikasyon. Ang wika ay ginagamit sa komunikasyon. Ang tunay na wika ay wikang sinasalita. Ginagamit ang wika bilang instrumento ng pagkakaintindihan, pagkakaisa, at pagpapalawak ng kaalaman. Malikhain at natatangi. Ang wika ay natatangi. Bawat wika ay may kaibahan sa ibang wika. May pagkakaiba man ang mga wika, wala namang may tuturing na superior o inferior. Napagsisilbihang lubos ng partikular na wika ang lipunang gumagamit dito, kaya walang makapagsasabi na nakahihigit ang kanyang wika sa wika ng iba. Kabuhol ng kultura. Magkabuhol ng wika at kultura. Hindi maaaring paghiwalayin ang wika at kultura. Anuman ang may iral sa kultura ng isang lipunan ay masasalamin sa wikang ginagamit ng nasabing lipunan. Ang pagkamatay o pagkawala ng isang wika ay nangangahulugan ding pagkamatay o pagkawala ng isang kultura. Ang wika ang pagkakilanlan sa isang kultura.
gamit sa lahat ng uri ng disiplina o propesyon. Bawat disiplina o propesyon ay may partikular na wikang ginagamit kung kaya may mga partikular na register na lumalabas o nabubuo. Halimbawa, may mga salitang partikular na gamit lamang ng mga doktor. May kanya rin ang mga abogado, ang mga magsasaka at iba pang grupo. Mga pangunahing gamit ng wika. Pagpapangalan. Ginagamit ito sa pagtitiyak o pag-a-identify sa mga bagay, gawain, kilos o tao sa pamamagitan ng pagbibigay pangalan dito. Interaksyon. Nakapokus ito sa pagbabahagian o pagpapalitan ng mga saloobin, iniisip, ideya at iba pa. Naipadarama natin sa pamamagitan ng wika ang ating mga emosyon, ang ating mga plano, mga nais at di nais. Transmission. Walang katapusan ang pagsasalin o pagpapasa ng mga impormasyon maging ito'y personal inihahatid mula sa libro o iba pang mga babasahin, lecture, radyo, telebisyon, internet at iba pa. Wika, vernacular at dialekto. Vernacular na wika, sariling wika, katutubong wika, karaniwang salita, pang-araw-araw na salita, unang wika o wika ng isang lugar. Dialekto. Ang dialekto ay wikang subordinate ng isang katulad ding wika. Peculiar ito sa isang tiyak na lugar o rehiyon. Tinatawag din itong regional na dialect. Ang variasyon ng wikang ito ay maaaring nasa tunog, punto o paraan ng pagbigkas, maaaring nasa bokabularyo o maaaring sa pagkakabuo ng mga salita o grammar o maaaring sa lahat. Kasaysayan ng wika. Panahon ng Kastila. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, napalitan ng alpabetong Romano ang katutubong alibata silabaryo. At sa itinagal pa ng panahong ipinamalagi ng mga Kastila sa bansa, lubha naging elitista ang edukasyon. Hindi itinuro ng mga Kastila ang wikang Espanyol sa mga katutubo sa takot na magkabuklod-buklod ang damdamin ng mga mamamayan at mamulat sa tunay na mga pangyayaring nagaganap sa kanilang lipunan. Natatakot sila na kung magkaunawaan ang mga katutubong Pilipino ay matututo ang mga ito na maghimagsik laban sa kanilang pamamahala. Panahon ng Amerikano. Makamasa naman ang edukasyon sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Dahilan ito para maging lubhang popular ang wikang Ingles kaysa sa wikang Kastila. Ipinagamit sa lahat ng mga eskwelahang publiko ang wikang Ingles. Pinalawak nila ang pagpapagamit ng wikang Ingles sa larangan ng edukasyon. Nais ng mga Amerikano na gawing medium ng komunikasyon ng Ingles upang sa kalaunay maging lingua franca ito o wikang pambansa ng Pilipinas. Panahon ng Hapon. Malaking impluwensya rin sa pagpapalaganap at pagde-develop ng Tagalog ang pananakop na ginawa ng mga Hapon sa Pilipinas. Ginawang pangunahing medium ng edukasyon ang wikang pambansang batay sa Tagalog at ipinagbawal ang pagsusulat sa Ingles. Nagwakas ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong 1945. Konstitusyon 1935. Sa panahon ng Commonwealth sa pangunguna ni President Manuel L. Quezon ay nagsimula ang formal na kasaysayan ng paghahangad ng bansa na magkaroon ng isang wikang mag-uugnay sa lahat ng mamamayan nito na magsisilbing behikulo ng pagkakaunawaan para sa pambansang pagkakaisa noong 1935. Nakasaad sa probisyong pangwika sa 1935 Constitution, Article 14, Section 3, na ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo.
hanggat hindi tinatakda ng batas, ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling mga opisyal na wika. Bilang pagsunod sa probisyong nabanggit ay pinagtibay ang Batas Commonwealth bilang 184 na nagtatag sa surian ng wikang pambansa. Ito ang ahensyang nagsagawa ng mga pag-aaral ng mga wika sa Pilipinas para sa pagpili ng magiging batayan ng wikang pambansa. Ang Surian ng Wikang Pambansa o SWP ay naging linangan ng mga wika sa Pilipinas o LWP at ngayoy Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Ang mga miyembro ng Surian ng Wikang Pambansa ang bumuo ng sumusunod na mga kriteriya para sa pagpili ng wikang naging batayan ng wikang pambansa. Una, may maunlad na estruktura, mechanics at nakalimbag sa literatura. Pangalawa, naiintindihan at ginagamit ng nakararaming bilang ng mga Pilipino. Sa pagpili ng wika, kinonsidera nila ang sumusunod na mga pangunahing wika ng bansa: Cebuano, Ilocano, Tagalog, Bicolano, Ilonggo o Hiligaynon, Pampango, Pangasinense at Samar Leyte Waray. Lumabas sa pag-aaral nila na ang wikang Tagalog ang nakatugon sa kriteryang nabuo. Matapos na ipagkaloob ng mga Amerikano ang kalayaang hinangad ng mga Pilipino noong Hulyo 4, 1946, naging wikang opisyal ang wikang pambansang batay sa Tagalog kasama ng Ingles at Kastila, ayon na rin sa isinaad sa Batas Commonwealth bilang 570. Naging subject ito sa lahat ng grado sa elementarya at maging sa lahat ng taon sa sekundarya. Sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 12 na nilagdaan ni President Ramon Magsaysay noong Marso 26, 1952 ay ipinagdiwang ang Linggo ng Wikang Pambansa. Nagsimula ang pagdiriwang mula Marso 29 hanggang Abril 4 taon-taon. Pinili ang linggong ito bilang parangal kay Francisco Balagtas na nagdiriwang ng kanyang kaarawan tuwing Abril 2. Sa sumunod na taon, sa bisa ng proklamasyon bilang 186 ni President Ramon Magsaysay, ang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa ay inilipat mula Agosto 13 hanggang Agosto 19 taon-taon bilang parangal sa dating President Manuel L. Quezon na itinuturing na ama ng Wikang Pambansa. Mahigit ding 20 taon bago nagkaroon ng tiyak na pangalan ang wikang pambansang batay sa Tagalog. Noong 1959, ipinanganak ang Pilipino bilang katawagan sa wikang pambansa ng pirmahan ni Jose E. Romero, Sekretaryo ng Departamento ng Edukasyon, ang kautusang pangkagawaran bilang 7 noong Agosto 13, 1959. Konstitusyon 1973. Patuloy ang digmaang pangwika. Naghari sa damdamin ng mga di-Tagalog ang rehiyonalismo. Nakadarama sila ng damdaming kakulangan na sila'y kinokolonya o napasa sa ilalim ng mga Tagalog. Naging isang magandang oportunidad para sa mga opositor ng wikang Pilipino ang ginawang pagpapawalang bisa sa Konstitusyon 1935. Bilang tugon sa nangyayaring digmaang pangwika ay binuo ang isang subcommittee, Komite sa Wikang Pambansa na siyang namahala tungkol sa isyu sa wikang pambansa. Inirekomenda ng komite na alisin ang Pilipino at palitan ng isang bagong komon na wikang pambansang tatawaging Filipino batay sa mga katutubong wika sa bansa at maging ang asimilasyon ng mga salita mula sa mga dayuhang wika. Inirekomenda rin ng nasabing komite ang pagpapatuloy ng Ingles at Kastila bilang mga wikang opisyal. Subalit sa final na draft ng konstitusyon, lumabas ang Ingles at Pilipino bilang mga wikang opisyal. Ganito ang isinaad sa probisyong pangwika sa 1973 Konstitusyon, Article 14, Section 3, na ang Pambansang Asambleya
ay dapat magsagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na pagpapatibay ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino. Sa kapasidad ng wikang Pilipino bilang opisyal na wika, patuloy itong itinuro sa mga eskwelahan mula elementarya hanggang sa level tersyarya. Patuloy itong ginamit bilang medium ng pagtuturo kung saan malakas na isinusulong ang paggamit sa wikang pambansa bilang wika ng akademya. Pinagtibay ng Lupo ng Pambansang Edukasyon o Board of National Education ang patakaran sa edukasyong bilingual. Kasunod nito, ipinalabas ng Departamento ng Edukasyon at Kultura ang Department Order bilang 25 serye ng 1974 na may pamagat na Implementing Guidelines for the Policy on Bilingual Education. Isinasaad sa implementasyon ng patakaran ang hiwalay na paggamit ng Pilipino at Ingles bilang medium ng instruksyon sa mga tiyak na subject. Gagamitin ng Pilipino sa mga araling panlipunan o agham panglipunan, edukasyong pangkalusugan at sa edukasyong pisikal. Gagamitin naman ang wikang Ingles sa iba pang mga asignatura. Konstitusyon 1987. Naganap sa Pilipinas ang isang pagbabagong historikal na resulta ng revolusyon sa EDSA noong Pebrero 1986. Napatalsik si Ferdinand E. Marcos bilang presidente ng Pilipinas at pumalit si Corazon C. Aquino. Pinawalang bisa ang Konstitusyon 1973. Sa naaprobahang 1987 Konstitusyon ay nagkaroon ng pagbabago sa probisyong pangwika kung saan kinilala ang wikang Filipino bilang wikang pambansa. Isinasaad sa probisyong pangwika sa 1987 Konstitusyon, Artikulo 14, Section 6, na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral ng mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Isinasaad pa rin sa nasabing probisyon ng konstitusyon na dapat suportahan ng pamahalaan ang puspusang pagtaguyod at paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Mayo 21, 1987, nang nagpalabas si Dr. Lourdes Quisumbing, ang dating sekretarya ng Edukasyon, Kultura at Sports, ng Kautosang Pangkagawaran bilang 53, serye ng 1987 na pinamagatang Patakaran sa Edukasyong Bilingual ng 1987. Ang nasabing patakaran ay binago at pinalawak na bersyon ng Patakaran sa Edukasyong Bilingual ng 1974. Ang binagong patakaran ay nagsasaad ng pagpapalaganap ng Filipino bilang wika ng literacy at ang paggamit ng Ingles bilang di-eksklusibong wika ng siyensya at teknolohiya. Noong Mayo 27, 1987 ay lumabas ang kasunod ng Kautosang Pangkagawaran bilang 54, serye ng 1987 na pinamagatang Panuntunan ng Implementasyon ng Patakaran sa Edukasyong Bilingual ng 1987 at naglalahad ng mga dapat isagawa ng iba't ibang ahensyang pang-edukasyon sa Pilipinas para sa implementasyon ng Patakaran sa Edukasyong Bilingual ng bansa. Ang dating President Corazon C. Aquino ay nagpakita ng malakas na suporta sa pagpapalaganap at paggamit ng Filipino sa pamahalaan. Marami ang nag-akalang susulong ang Filipino nang umupo si President Joseph Estrada. Ginamit niya ang Filipino sa kanyang inaugural na talumpati, ngunit sa paglipas ng mga araw, ang talumpati sa Filipino ay dumalang pabor sa Ingles. Sa panahon ng globalisasyon, ang Administrasyong Estrada ay tila pagpapatuloy lamang ng Administrasyong Ramos na ipinaaangkin na naman sa Ingles ang wika ng edukasyon sa bansa, partikular na sa siyensya at matematika. Lalong lumabo ang kinabukasan ng wikang Filipino sa pagkakapatalsik kay Estrada noong Enero 20, 2001 at pinaupo si Gloria Macapagal Arroyo
bilang ika-14 na presidente ng Republika ng Pilipinas. Hayagan niyang ipinaroklama sa telebisyon ang pagsuporta sa wikang Ingles bilang medium ng pagtuturo. Ipinapakita na ang wikang pambansang Filipino ay nagdaan sa 3 yugto ng ebolusyon, mula wikang pambansang batay sa Tagalog na pinagtibay sa Konstitusyon 1935, naging Pilipino batay na rin sa isinasaad sa Order Bilang 7, serye ng 1959 ng Departamento ng Edukasyon na pinirmahan ng Sekretaryo Jose E. Romero hanggang sa tawagin na nga itong Filipino batay sa isinasaad sa Konstitusyon 1987. Tagalog ang nukleus ng Pilipino. Ito rin ang nukleus ng Filipino. Variety at variasyon ng wika. Variety ng wika, iba't ibang uri ng wika o klasifikasyon ng wika. Nagkakaroon ng iba't ibang uri dahil may pagkakaiba o variasyon sa mga item na pangwika. Variasyon ng wika, pagkakaiba-iba ng uri ng wika. Maaaring ang variasyon ay nasa tunog, mga salita o bokabularyo at sa grammar ng wika. Salik na nakakaapekto sa variety at variasyon ng wika. Sosyal, nagkakaroon ng pagkakaiba sa wika batay sa kinasasangkutang lipunan, posisyong sosyal o posisyon sa lipunan ng gumagamit ng wika. Geographical, nagkakaroon ng pagkakaiba sa wika batay sa lugar o lokasyon na kinabibilangan ng tagapagsalita o tagagamit ng wika. Register. Ang register ay set ng mga salita o ekspresyon na nauunawaan ng mga grupong gumagamit nito na maaaring hindi nauunawaan ng mga taong hindi kasali sa grupo o hindi familiar sa profesyon, uri ng trabaho o organisasyong kinabibilangan na nagsasalita o grupong nag-uusap. Ang isang halimbawa nito ay wikang Cebuano. Dahil may pekularidad ang gamit ng wikang Cebuano sa iba't ibang panig ng Mindanao, nagkaroon ito ng iba't ibang variety. May Cebuano Iligan, Cebuano Cagayan de Oro, Cebuano Surigao at marami pang iba. Tungkulin ng wika. Instrumental. Ito ang tungkuling magmanipula ng kaligiran upang maganap ang mga dapat mangyari. Regulatory. Ito ang tungkulin ng wika na pumipigil o kumukontrol sa mga pangyayari kaugnay ng dapat asalin o ikilos sa tiyak na sitwasyon. Heuristic. Ang tungkuling ito ay karaniwang ginagamit sa pamamagitan ng pagtatanong upang mahikayat ang individual na matuto ayon sa kanyang karanasan o karanasan ng iba at matuklasan ang kasagutan sa tanong. Representatibo o informative. Ang tungkulin na naghahatid ng mga katotohanan at kaalaman, nagpapaliwanag o nagre-report ayon sa nakikitang mga kaganapan. Interaktibo. Ginagamit dito ang wika sa pakikisalamuha sa kapwa upang mabuo ang panlipunang ugnayan sa pagitan ng bawat tao. Personal. Sa tungkuling ito ng wika ay naipapahayag ng individual o ng speaker ang kanyang mga nararamdaman, emosyon, personalidad o ang kanyang individualidad. Imahinatibo. Ito ang paglikha ng mga sistema o ideyang likhang isip lamang. Ang gamit ng tungkuling ito ay ang pagkukwento tungkol sa mga diwata, pagbibiro o pagsulat ng tula, maikling kwento o nobela. Ginagamit din dito ang wika upang makalikha ng mga imposibleng pangarap at maipahayag ang imahinasyon o haraya ng isang tao.